Verse 11 po tayo magsisimula hanggang verse 15. Ayan. Titus chapter 2, verse 11 hanggang 15. Handa, basa. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at ang mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinoan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabuting gawa. Ipahayag mo ang mga bagay na ito. Mangaral ka at sumuway na may buong kapamahalaan. Huwag mong hayaang hamakin ka ng sinuman. Tayo po'y mag-pray. Ama, marami pong salamat sa pagkakataon po namin na mag-aral po ng inyo pong salita. Tulungan mo po kami, Lord. Kailangan po namin ng biyaya galing po sa inyo, ng lakas, Panginoon, dahil po ang aming pong sitwasyon ay hindi masyadong komportable minsan, Panginoon, at kami po ay nasa mainit na panahon ng taon po na ito. Pero po, Panginoon, umaasa po kami sa inyo. Alam po namin na kaya niyo po kaming bigyan ng lakas para po makapag-focus po kami sa pakikinig, mainam na pakikinig at pagtanggap ng inyo pong salita. Dalahin ko, Lord, na wala po ni isang mga kapatid sa church. Lahat po kami, Panginoon, na hindi po kami lalabas sa pintuan ng church na wala pong binagong puso at isip na nagnanais mas maging matapat, mas sundin ka, Panginoon, sa aming pong buhay. Kayo pong magpala ng preaching ng God's Word. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayo. Naranasan nyo na po ba, mga kapatid, na i-motivate po ninyo ang inyong sarili dahil sa nawawalan na po kayong ng ganang magpatuloy sa trabaho? Ulitin ko po, ano po. Naranasan nyo na po ba na i-motivate po ninyo yung inyo pong sarili kasi nawawalan na po kayo ng gana na magpatuloy sa pag-work marahil dahil sa sobrang hirap, stressful, daming ipapasa. Kaya ang ginagawa mo, imbis na tumigil ka, ay minomotivate mo yung sarili mo. Naranasan nyo na po ba yan, mga kapatid? Naalala ko po yung aking katrabaho. Nakalimutan ko na yung pangalan po niya eh. Pero ang ginagawa po niya, kapag dumarating po siya sa point na nawawalan na po siya ng gana sa pagkatrabaho, ay tinitingnan niya yung kalendaryo. So, syempre, may computer po sa trabaho. Computer siya, may computer ako. Tinitingnan niya yung sa gilid ng tab, yung kalendaryo. Kapag tinanong mo siya, tinatanong ko kasi siya Sir ko po kasi siya ng time na yun, bakit mo tinitingnan yung kalendaryo mo? Sabi niya sa akin, minomotivate ko yung sarili ko. Noong una natatawa pa siya, hindi ko maintindihan, minomotivate mo yung sarili mo. Kasi binibilang ko kung kailan yung sahod. Nibilang niya daw, ilang araw na ba? Ilang araw pa ba? Nibilang niya daw kung kailan yung sahod. Alam niyo po, mga kapatid, magaling po tayo dyan. Na i-motivate po natin, bigyan po natin ng dahilan. Yung mga ginagawa po natin, kahit na mahirap, bakit ko nga ba ulit ginagawa to? Magaling tayo dyan, mga kapatid. Kaya nga lang, ang problema po minsan, dito po tayo nagkukulang kapag dating po sa ating buhay pananampalataya. Minsan po, ay hindi po natin inaalala ano bang reason, bakit po tayo magpapatuloy sa pakabanalan, bakit natin susundin yung listahan ng mahusay na aral, bakit po tayo magpapakabanal kahit na mahirap yan, mabagal yan, matagal yan, unti-unti yan. Ano bang motivation ko, bakit ba ako magpapatuloy? Ito po yung tema po natin ngayong hapon po na ito. Dahil ang biyaya ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ni Jesus, mga mananampalataya, mamuhay tayo ng may kabanalan habang hinihintay ang mapalad na pag-asa at maging masigasig po tayo sa mabuting gawa. Alam niyo po mga kapatid, yung mismong dahilan, pasensya na po kayo, mahaba po, pero yung mismong dahilan, bakit po tayo magpapatuloy, ano ba yung rason, bakit sa kabila ng hirap, ng pagsunod sa mga utos, ano ba yung dahilan, bakit ako magpapatuloy? Ang mismong dahilan, kasi po nagpakita yung biyaya ng Diyos
sa atin po ng mga mananampalataya na nagdulot po sa atin para po tayo po yung maligtas. At dahil po ligtas ka, yun yung mismong dahilan kaya po tayo magpapatuloy. Yun yung mismong dahilan kaya po tayo magmumuhay ng banal at magiging masigasig sa mabuting gawa. So, ang title natin ay ito po. Lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. It's all because of God's grace. Yung pagpapatuloy po natin, yung kaligtasan po natin dati, at hanggang ngayon, yung pagpapatuloy po natin ngayon, it's all because of God's grace. Sana po na-appreciate po natin yan. Na nakatanggap po tayo ng biyaya dati, at hanggang ngayon, nagpatuloy na kumikilos po yan sa ating pong mga buhay. Kaya kung unmotivated ka, kung naghahanap ka ng reason, ng dahilan, bakit ko ba patuloy na i-a-adjust ang aking buhay? Bakit ba ako magpapatuloy sa pagsunod sa mga mahusay na aral na ito? Ang mismong dahilan. Kasi yung biyaya ng Diyos na hayag yan, nagdulot ng kaligtasan at nakinabang ka na dyan. So yan po yung gusto po nating layunin na ngayong hapon po na ito, na makita po natin yung biyaya ng Diyos at magtulak po sa atin yan sa pagsunod. Hindi po ba? Na ang pinakadahilan kaya po tayo susunod sa mga utos ay kasi yung biyaya ng Diyos nagpakita sa atin yan at nakinabang tayo dyan. At secondly, na makita po natin na yung biyaya po ng Diyos nag-work pa rin patuloy sa ating pong buhay. Na hindi lang po yan niligtas tayo before, kundi patuloy pong nagiging biyaya, nagiging blessing sa atin ngayon. At Lord willing po, kung di pa po kayo pagod, kasi mahaba po ito kung hindi naman, ay tutuloy natin next week, kasi wala naman po kayong magagawa. Pag di pa po dumating yung Panginoon, ako pa rin po yung preacher. Pero kung Lord willing, kung may time pa po tayo, ay makita po natin na yung kaligtasan po ng Panginoon ay may plano po siya sa atin ngayon. Hindi ka lang niligtas ng Panginoon tapos wala kang gagawin, upo ka lang sa church, Kundi merong pinapagawa ang Panginoon. Ika'y people of God, pag-aari ng Panginoon, at dapat din gawin mo yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. So balikan po natin muna yung aklat ng Titus. Konting background lang po sa aklat po na ito. Sa unang part, sa chapter 1, nakita po natin yung appointed mission. Meron pong binigay na mission si Pablo kay Titus sa lugar ng Crete. Ang sabi po niya ay magtalaga ka dyan ng mga tagapanguna, mga leaders. Posible pong dahilan kasi po maraming mga nagtuturo doon ng mali. May mga false teachers sa kanila. At pangalawa, para po maturuan po yung iglesia kung paano po mamuhay na nakakalugod sa Panginoon at magresulta po yun sa kanila pong tamang pamumuhay. So, right thinking results sa right living. So, mga leaders, magtalaga ng mga leaders. Hindi lang mga leaders, kasi sa chapter 1, nakita din po natin, faithful leaders. May mga qualification po, di ba? Ito yung dapat sila, ito yung dapat sila. At hindi lang basta magaling magturo sa kamakarismang mga leaders, kung hindi tama ang pamumuhay. At pagkatapos pong mabuo ni Pablo or mabuild niya yung theology, sa last part pa po pala ng chapter 1, may warning po si Paul sa mga false teachers. So pagtapos pong mabuo yung foundation po na yon about sa mga leaders, sa mga tagapanguna, si Pablo po ay inihimok po niya, in-encourage po niya si Titus na magturo ka ng mahusay na aral, sound doctrine. Tinuro po sa atin to ni Brother Jason. Basahin natin yung verse 1. Chapter 2, verse 1. Ayan. Ayan. Ngunit, ikaw naman. So, kausap po ni Pablo dyan si Titus. Ngunit ikaw naman, may mga false teachers, may mga warning sa mga maling tagapagturo, pero ngunit ikaw naman, magsalita ka ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral. So, ini-encourage, inihimok, nuutusan ni Pablo si Titus na mayroon talagang mga false teachers, pero ikaw magturo ka ng mahusay na aral. Kaya yung mahusay na aral po na yon, nagresulta po yon para talakayin po natin yung mga individual sa loob ng iglesia.
may mga age bracket po ito. Naalala niyo po ba yun, mga kapatid? Sa verse 2, wala na po dyan eh. Pero sa verse 2, nakita po natin na paano ba dapat mamuhay yung mga older men. Yan. Sa verse 3 to 4, sinabi naman po sa atin, yung mga older women, dapat maging halimbawa ng pananampalataya. Kasi tuturuan nila yung mga nakababata sa kanila. Sa verse 4 to 5, para naman sa mga younger women naman yan. Sa verses 6 to 8, preaching ni Brother Josie last time, paano mamuhay ng Christian-like living yung mga younger men sa church. At last week, yung preaching ni Brother Lance sa mga servant sa verses 9 hanggang 10. Tapos, nandito na po tayo sa verse 11. At pag-aaralan po natin, sabi po ng talata sa verse 11, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ano pong unang word yung mababasa po natin sa sapagkat? Di ba po? Sapagkat. Yung salita po na yan, sa English for, ay nagbibigay po sa atin yan ng explanation kung bakit natin gagawin yung mga inutos sa itaas. May mga listahan sa itaas patungkol sa mga older men, ito yung utos sa inyo. Sa mga older women, ito yung utos sa inyo. Sa mga younger women, ito yung utos sa inyo. Mga younger men, ito sa inyo. Servant, ito sa inyo. Bakit natin gagawin yon? Sapagkat nagbibigay sa atin ng dahilan. Bakit ba natin susundin yung mga utos na yon? Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos. So kung naghahanap po tayo ng dahilan, bakit ba ako magpapatuloy sa pagpapakabanal? Bakit ko ba susundin yung mga utos na yon? Bakit ba magpapatuloy ako na iayon yung aking buhay, iangkop yung aking buhay sa karapat-dapat na pamumuhay sa gospel na aking tinanggap? Bakit nga ba? First point, ang biyaya ng Diyos ang pangunahing dahilan kung bakit natin susundin ang mahusay na aral. Ang biyaya ng Diyos ang pangunahing dahilan kung bakit po natin susundin yung mahusay na aral. Bakit tayo susunod, mga kapatid? Kasi nakatanggap po tayo ng biyaya ng Diyos. Sabi po sa talata, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Yung salita pong sapagkat, minomodify po niyan, tinuturo po niyan, specifically, yung mga specific din, particular na mga tao, individual, sa loob ng iglesia, sa mga itaas na verses, ano mga nabanggit natin kanina. At sabi po ng verse, ito daw po mismo ang dahilan, sabi po ng talata, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos, bibigay sa atin ng dahilan. Bakit ba natin, o paliwanag, bakit ba natin susundin yung mga bagay na yon? Ang ibig pong sabihin ng salitang nagpakita sa literal meaning ay lumitaw. Biglang nahayag, sumikat, or sumibol. Parang araw, ano po? Nagpakita sa paningin ng lahat. Isang bagay na nakatago noong una at naging visible at malinaw na ngayon sa lahat. Ang idea po, mga kapatid, ay yung biyaya po ng Diyos ay hindi po nanatiling hindi nahayag, nakatago. Kung hindi po, ipinakita po ito ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ano po ba yung naging visible? Sabi diyan, yung biyaya ng Diyos. Biyaya, alam po natin yan. Sa English ay grace. Ito po yung pabor na ibinibigay sa mga hindi karapat-dapat. Habag at awa ng Diyos. Ibang salin, kabaitan at kagandahan ng loob ng persona na nagbibigay. Isang bagay na natanggap po natin, grace, natanggap po natin, kahit hindi po natin pinaghihirapan. Hindi po tayo karapat-dapat. At kung babalik po tayo sa talata, sabihin po sa atin kung sino po yung nagbigay. Sabi po diyan, ito po ay galing sa Diyos, sapagkat ang biyaya, nagpakita ang biyaya ng Diyos. Ito po ay galing mismo sa Panginoon. Siya mismo ang pinagmulan. Na ano pong dinudulot sa atin ito? Na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Yan po yung resulta, mga kapatid. Na dahil sa biyaya ng Diyos ay pinakita sa atin, tayo po ay naligtas. Lahat po may access na sa salvation. Ibig sabihin, lahat na ay automatic na ligtas. Pero po lahat ng sasampalataya sa Panginoon ay maaaring maligtas, may opportunity lahat.
Kaya po, kung naghahanap po tayo ng dahilan, ano bang dahilan ko? Bakit ko susundin lahat ng utos na yon? Mahirap eh. Minsan sumasablay pa rin ako eh. Bakit ko ba gagawin yung mahusay na aral? Ito po yung dahilan, mga kapatid. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagligtas po sa atin. Sana po yan din po ang dahilan natin sa pagpapatuloy sa kabanalan at sa paglilingkod sa Panginoon, na tayo po yung mga nakatanggap ng biyaya at naligtas. Yung biyaya po, mga kapatid, yan po ang foundation, pinakaugat ng ating pong pamumuhay sa kabanalan. Sabi nga nung isang nabasa ko, ang dahilan kung bakit may sound living ay dahil po sa saving grace of God. So ito po yung rason ng pamumuhay po natin ng banal, kasi po naligtas po tayo, mga kapatid, dahil po sa biyaya po ng Diyos. Alam po natin ito na hindi po nakapagliligtas ang mabuting gawa. Kahit na gumawa ka ng kung anong kabanalan sa harapan ng Panginoon, hindi ka maliligtas. Pero sinasabi po sa atin ng talata na dahil ligtas ka na, dahil ikaw ay saved by the grace of God, mamuhay ka ng banal. So mga older men, nahihirapan po ba tayo? Sabi sa verse 2, preaching ni Sir Jason, maging malakas sa pananampalataya, pag-ibig at pagiging matiisin. Mahirap bang gawin yan? Opo. Matiisin nga, titiisin mo yung isang bagay na mabigat. Mahirap po yun eh. Ano pong aalahanin natin sa mga panahon na mahihirapan po tayong i-adjust yung buhay natin sa God's Word? Aalahanin po natin na tayo po'y ligtas, mga kapatid. Nakatanggap po tayo ng biyaya. Mga older women, sabi sa text last time, huwag po tayong mapanirang puri. Nahihirapan po ba tayo na huwag maging chismosa minsan? Naninira sa iba? Alalahanin, remember the grace of God, na nakinabang ka na dyan, alalahanin mo na tayo po yung mga mananampalataya na. Mga younger men and women. Nahihirapan ka, last time, sabi ng Bible, maging matino. Parehas tong sinabi sa younger men and women. Maging matino, ibig sabihin yan ay magkaroon ka ng self-control, disiplina. O kaya maging mabuti, parehas din yan na sinabi. Maging mabuti sa iba. Mahirap bang gawin yan? Mahirap bang i-adjust yung buhay mo sa sinasabi ng salita ng Diyos? Then remember the grace of God. Niligtas ka ng Panginoon, nakatanggap ka ng awa ng Diyos. Kapag nahihirapan po tayo, mga kapatid, balik-balikan natin, isip-isipin natin na ligtas tayo. Nagpakita ang biyaya ng Diyos at nakinabang ka na dyan. Kaya ano pong dahilan po natin para hindi sumunod? Kung ang pinaka-response pala sa grace ay obedience, pagsunod. Alam niyo po, ang sukatan ng appreciation po natin sa ginawa ng Diyos po sa atin, mga kapatid, ay kung tayo po talaga ay sumusunod sa Kanya, kahit na mahirap. Ulitin ko po, yung, kung na-appreciate mo talaga yung gospel na tinanggap mo, yung sukatan, kung na-appreciate mo talaga yan, sumusunod ka ba sa Panginoon kahit na mahirap? Kung kayo po ay inutusan po kayo, nagpasuyo po sa inyo yung tao na tinulungan po kayo. For example, dati nangailangan ka ng pinansyal, pinahiram ka, biglaan, at walang tanong-tanong, walang sabi-sabi, pinahiram ka. Tatanggihan niyo po ba yun kapag naghingi ng pakisuyo po sa inyo o intusan ka? Siyempre, ang sagot natin, hindi. Bakit po? Nakatanggap tayo ng biyaya. Alam niyo po tayo pong mga Pilipino, ay meron tayong mahiyain, pakikisama system. Na talagang dahil nakisama siya sa akin noon, makikisama din ako sa kanya ngayon. Mga kapatid, ganun din po yung sa Panginoon. Nagpakita ang Panginoon ng kagandahang loob, lubos na kabutihan at biyaya po sa atin. Bakit po minsan tinatanggihan po natin ang Diyos? Alam niyo po, mga kapatid, wala naman pong bulahan po dito eh. Kapag dating sa paggawa ng kalooban sa Panginoon, madali ba yan o mahirap? Opo, mahirap yan. Siyempre po, diba? Pero po, ang panawagan po sa atin, sumunod po tayo kahit na mahirap kasi nakatanggap ka na ng biyaya. Alam niyo po, kung titingnan po natin yung Bible,
sa buong book ng Bible, sino ba yung best example of obedience kahit na nahihirapan? Ang sagot, si Jesus Christ. Si Jesus Christ po ay namatay sa krus. Tiniis niya ang hirap, sakit. Magawa niya lang lahat ng pinapagawa ng Ama. Tingnan niyo po ito. Binasa ko po yung John chapter 19. Sinadya ko po kasi dahil dito, para mas ma-appreciate ko yung biyaya ng Diyos. Tingnan niyo po yung ginawa po ni Jesus Christ. Pagkatapos ito, si Jesus Christ po ay mamamatay na po ng mga time po na yan. Nasa krus na siya, nakapako na po siya sa krus. Tapos na po yung pinagpasapasahan siya ni Pilato, ni Herod. Tapos na po yun. Nakapako na po si Jesus Christ sa krus. Pagkatapos ito, sapagkat alam ni Jesus na ang lahat ng bagay ay naganap na. Ibig sabihin po, habang po, kung babasahin niyo po yung mga previous verses na yan, habang ginagawa po ni Jesus Christ or ginagawa po kay Jesus Christ sa pinapako sa krus, pinapatay siya, sinasabi ng Bible, itong salita na to naganap na. Itong propesiya na to naganap na. Nung nalaman po ni Jesus Christ na ang lahat ng bagay ay naganap na, sinabi niya upang matupad ang kasulatan, nauho ako. Meron doong isang sisidlang puno ng maasim na alak. Kaya't naglagay sila, mga soldier, ng isang espongha, basa ng suka, sa isang sangan ng isopo, kanilang ilagay ito sa kanyang bibig. Tingnan niyo po ang nangyari nung matapos na. Nang matanggap na ni Jesus ang suka, sinabi niya, natupad na. Lahat ng prophesied sa Bible, natupad na. Ano pong nangyari? At itinungo niya ang kanyang ulo, siya'y namatay. Mga kapatid, kung example lang po ng obedience sa panahon ng paghihirap, number one example si Jesus Christ. Kaya po, bakit po kung minsan, kapag po tayo po yung pinapagawa po ng Diyos sa mga bagay na hindi na po tayo komportable, bakit po minsan, kapag ayaw na natin yung pinapagawa ng Panginoon, ang sinasabi natin, ayawan na, kayo-kayo na lang. Mainit eh. Ang dami nating reklamo. Pero yung Diyos natin, mga kapatid, namatay. Sinunod lahat ng utos, ni kahit isa, para po matupad lahat ng kasulatan. Kayo po, ano pong pagtitiis ang kaya nyo din pong gawin para magawa ang kalooban ng Diyos? Minsan po nakakalungkot, kasi po kapag nahihirapan po tayo sa kalooban ng Diyos, mas pinipili po nating sumuway sa Panginoon. Mga kapatid, alalahanin po natin, yung biyaya ng Diyos, hindi lang nagpakita, nagbigay yun, nag-result yun ng gospel na tinanggap po natin. Ano pa pong dahilan mo para hindi sumunod? Mahiya po sana tayo sa ating tagapagligtas na handang sumunod kahit ang kapalit ay kamatayan. Sana po mga kapatid, for application, dito po sana tayo nagkakaisa. Marahil nung una, pumunta ka sa church, iba yung motibo mo sa pagsunod sa Panginoon. Pero dahil nalaman mo na ito pala ang pinakapangunahing dahilan, bakit tayo susunod sa Panginoon, bakit tayo ayon natin ang buhay natin sa Panginoon, dahil sa gospel na natanggap mo, dahil niligtas ka ng Panginoon, then walang duda mga kapatid, ito na talaga ang mismo dapat motibo nating lahat. Alam niyo po mga kapatid, minsan, kaya po hindi po natin minomotivate ng gospel, ng kaligtasan na ating pong natanggap. Yung ating pong mga sarili kapag nahihirapan na po tayo, kasi po ang liit ng tingin po natin sa gospel na tinanggap po natin. Paano natin nalaman? Bakit sa work kaya mo mag-OT? Bakit sa work okay ka lang mahirapan? Diba? Bakit kapag sa work, kapag ginabi ka, okay lang? Kasi may sahod eh. Bakit sa school, ginagabi ka pa ng uwi? Sa church, kakapasok mo pa lang, uwi ka na agad. Minsan, uwi mo pa yung project mo sa school, pero okay lang eh. Hindi ka naman sumasahod dun, pero okay lang. Kasi may grades eh. Bakit ganun? Sa ibang bagay, okay lang. Pero minsan, kapag sunod sa Panginoon, kapag usapan na nasusunod tayo sa kalooban pinapagawa ng Panginoon, minsan ayaw na natin. Ang dahilan, posibleng dahilan, ang liit po ng tingin natin sa gospel na tinanggap natin.
sa kaligtasan, sa biyaya ng Diyos, minsan ang kaisipan, hindi ito sobrang nag-benefit sa'yo. Pero kung titingnan sa grades, sa pera, ang gospel ang pinakaisang bagay na natagpuan natin na talagang nag-benefit po tayo sa ating pong buhay. Kasi po kapag nasa langit na tayo mga kapatid, hindi na pag-uusapan doon, magkano pera mo sa bangko. Hindi na. Pag-uusapan na lang, sumunod ka ba sa Panginoon? Nung naligtas ka? Itama po natin yung ating mga isip mga kapatid sa ano talaga yung mahalaga. At ibalik po natin yung ating pong mga tuon sa krus, sa biyaya ng Diyos na nakinabang po tayo. Kung babalik po tayo sa verse, makikita po natin na yung biyaya po na yan ay hindi lang po nagligtas po sa atin. Kung hindi po yung biyaya po ng Diyos ay patuloy pong nag-work sa buhay po natin ngayon. Verse 12. Bigyan na muna natin yung point, Brad. Point number 2. Ang biyaya ng Diyos ay dapat makaapekto sa ating buhay ngayon. Ang biyaya ng Diyos ay dapat makaapekto sa ating pong buhay ngayon. Alam niyo po mga kapatid, na yung habag pag-ibig ng Panginoon, ng Diyos sa atin po, nagpapatuloy po yan. Hindi lang po nung naligtas po tayo, kundi po hanggang ngayon. Hanggang po sa ating pong pagpapakabanal. Verse 12, na nagtuturo sa atin. Yung salita pong na, ay minomodify po niyan, tinuturo po niyan yung biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagganasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Yung gospel po mga kapatid, nag-work pa rin po siya. Yung biyaya po ng Diyos, mga kapatid, nag-work pa rin po sa atin. Yung biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin, sa ating pong lahat, ay siya ring patuloy na nag-work sa ating pong buhay, kumikilos sa ating pong buhay ngayon. Ano pong bang ginagawa ng biyaya ng Diyos? Sabi po sa text po natin, nagtuturo sa atin. Ito pong salita po na ito ay nasa patuloy na paggawa na salita. Ibig sabihin na ang biyaya po ng Diyos ay patuloy pong gumagawa sa ating pong mga buhay upang tayo'y itrain, baguhin. Kaya kung Christian ka, yung salvation, yung biyaya ng Diyos, hindi lang po naging ticket natin papunta ng langit, kung hindi naging fitting room din para baguhin, hindi lang po yung damit natin, kundi buhay mo. Ititrain ka ng Panginoon sa dalawang bagay. Mamaya yun. Lord willing, pagod na po ba kayo? Ako rin eh. Ang bilis palang makapagod ng init. Yung salita din pong nagtuturo, ay pwede rin pong isalin sa nililinang, nagasanay. Sa English, training. Ibig sabihin, ito po ay may gradual effect, unti-unting epekto sa ating pong buhay, patuloy na epekto sa ating pong buhay. Sabi pa nga nung isang nabasa ko, parang nanay na nag-aalaga sa kanyang anak. Na hindi naman, na Mother's Day ngayon, Happy Mother's Day po sa lahat, ano po. Pero hindi naman pumapansin ng nanay habang inaalagaan niya yung baby. Pagising niya, matanda na yung anak ko, 20 years old na. Hindi po ganun, ano po. Diba, unti-unti, may pag-aaruga, parang sanggol, habang time, lumalaki yan. Ganun din po, patuloy ang pagkilos ng biyaya ng Diyos sa ating pong mga buhay para po baguhin po tayo paunti-unti. So kung ito po'y training process, may kasama po yan talagang teaching. May kasama yan pagtuturo. At kung ito po'y training process, syempre din, meron po yung encouragement. Hindi po ba? Kasi po bakit? Minsan kasi ayaw na magpatuloy, encourage. Ganun yung work ng biyaya ng Diyos sa atin. At syempre, yung biyaya ng Diyos ay correction din. Nagkino-correct din tayo minsan. Kasi hindi po tayo perfect. At kung training process po yung binibigay ng biyaya ng Diyos, bibigay talaga yan ng discipline para tayo makapagpatuloy. Kaya po mga kapatid, ito po yung panawagan po sa atin. Hayaan po natin na makaapekto ang biyaya po ng Diyos patuloy sa buhay po natin. Kasi po patuloy po siyang nagtuturo sa atin.
So, inahayaan mo ba na ang biyaya ng Diyos ay makaapekto sa iyo? Ito po yung blessing, na patuloy yung work, yung training ng grace of God sa buhay mo. Nandyan po yung needed natin na grace para tayo'y lumago. Ang problema nga lang, sabi po sa verse kanina, babalikan po natin yung verse 12, na nagtuturo sa atin. Ang problema nga lang, minsan, may part po tayo. Ang problema po ay nasa atin. Andyan po ang continuous teaching ng grace of God, biyaya ng Diyos sa atin, pero minsan po ang problema po ay nasa atin. Hindi po natin ginagawa yung part po natin, mga kapatid. So for application, ginagawa po ba natin ang part po natin para po maging madali ang pagtuturo ng biyaya ng Diyos sa buhay mo? Nagbabasa ka ba ng Bible araw-araw? Kasi po, paano mag-work yung grace of God? Paano po tayo matututo kung hindi tayo magbabasa ng Bible? Do you pray? Nagpe-pray ka ba sa Panginoon every day? Opo, kuya. Kapag kakain. Sana po, lumalago po tayo sa prayer life po natin. Do you participate sa mga ministry ng Diyos? At nag-attend ba tayo ng services? Gusto ko po kayong himukin, mga kapatid. Ang sabi sa point natin kanina, ang biyaya ng Diyos ay may patuloy na epekto. Point number 2. Ang biyaya ng Diyos ay may patuloy na epekto sa ating pong buhay ngayon. Minsan po nakakalungkot. Kasi po, kapag sa mga gusto po nating mga bagay, na paglalaanan natin ng oras yan. Tama po ba, mga kapatid? Tama talaga. Kapag sa mga gusto po natin o mga interesado po tayo mga bagay, ay may effort tayong binibigay. Pero bakit sa grace of God, bakit kapag spiritual na yung usapan, ni minsan oras, hindi mo na mabigay sa Panginoon? So, kung ang epekto ng biyaya ng Diyos sa buhay po natin hanggang ngayon, ano po bang epekto po niyan? Letter A. Kaya niyo pa po ba? Tutuloy lang po ako. Kapag may tumayo, awat na. So ano po bang epekto sa buhay natin ito? Letter A, sinasanay tayo nito na talikuran ang kasamaan at makamundong pagganasa. Yun po yung sinabi po ng text po natin. May effect talaga ang grace ng Panginoon, pagtuturo ng Panginoon patuloy sa ating po mga buhay. Sabi po ng verse na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan. So, ito po yung una, itakwil ang kasamaan at makamundong pagganasa. So yung training po, meron po yung dalawa. Mamaya makikita po natin yung isa. Pero po ito po yung una, itakwil ang kasamaan at makamundong pagganasa. Ang salita pong itakwil ay may kahulugang tanggalin. Huwag kilalanin. I-reject. Tanggihan. At huwag po tayong sumunod, sumama. Nang ibig sabihin ay hindi po tayo makikiayon sa mga bagay na ito, sa kasamaan at sa makamundong pagganasa, kundi aalisin po natin ito sa ating pong buhay. Ano po ba yon? Sabi po ng verse 12, na itakwil ang kasamaan. Itakwil ang kasamaan. Ayan. Ang ibig pong sabihin ng kasamaan sa English, nakalagay, ungodliness. Nang ibig pong sabihin ay mga gawa, pananalita, iniisip, na walang paggalang at pagkonsidera sa persona ng Diyos. So pamumuhay po ito ng isang tao na hindi kinokonsidera ang Diyos bilang hari niya. Na sinasabi po ni Pablo po dito na yung tinuturuan po tayo, tinitraining po sa atin ng biyaya ng Diyos patuloy sa ating po mga buhay na alisin yung mga ganitong pag-uugali o gawa. Hindi lang po yun, saya pa po ng verse na itakwil ang makamundong pagganasa. Hindi po, yung desire po, hindi lahat ng desire ay evil by itself. Pero po, kapag yan ay nakasentro sa mundo na ang sistema po ay sobrang hiwalay sa Diyos, nagiging kasalanan po ito. At yung ibig sabihin po ng salitang makamundong pagganasa ay mga desire
mga cravings, mga kagustuhan ng mundo na hindi pang makalangit. Sabi nga ng 1 John, di ba, chapter 2, alam na alam po natin yon, hindi galing o mula sa Diyos. So ang idea po mga kapatid, ito po yung resulta ng grace of God, ng kaligtasan o biyaya ng Diyos, na unti-unting nagtitraining po sa atin, na lumalago po tayo, na alisin ng kasalanan. Kaya nga po sinasabi po natin, kapag Christian ka na, dapat iba na ang buhay mo. At ito rin po yung blessing, na yung biyaya po ng Diyos ay hindi lang po tayo pinatawad sa kasalanan po noon, kundi po, tinuturuan po din tayo na alisin yung ating pong mga kasalanan, patuloy na mga kasalanan ngayon. So, makikita po natin dito, hindi po evidence sa Tagalog kapag binasa nyo po pero sa English sobra. Na makikita po natin dito na may biyaya ng Diyos, andyan siya, nagtuturo sa atin, pero po, may responsibilidad ka din. Itakwil ang kasamaan. Ibig sabihin, kailangan din nating gawin ang ating part. May decision tayo na dapat tumanggi sa kasalanan araw-araw. So mga kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili. May mga bagay po ba o kasalanan pa rin sa buhay po natin na hindi ka lugod-lugod sa Diyos pero ayaw mo pa rin bitawan? Nakahawa ka pa rin dyan. At ganoon din po, for application, practice po self-denial. Practice po natin yung self-denial. Gawin po natin na maganda. Pumunta po tayo, balikan po natin yung mga previous preaching, puntahan po natin yung kada group age, kung anong group age ka, syempre. Kung older women, syempre, tanggapin na po natin, older women. Older men, older men. Younger, ganun din. At gawin po natin, sundin po natin, sikapin po natin masunod lahat ng utos. Kasi kung hindi po natin sasadyain po ito, hindi po talaga natin magagawa. At kung babalik po tayo sa verse, siguro ito na yung last. Last na po, Kung kabalik po tayo sa talata, makikita po natin na yung pagtuturo po sa atin ng biyaya ng Diyos, hindi lang po tayo tinuturuan na alisin po natin yung mga kasamaan at makamundong pagnanasa, kung hindi po, sinasabi din po sa atin kung ano yung dapat na pamumuhay natin ginagawa. Letter B. Sinasanay tayo nito na mamuhay sa kabanalan. So kung meron po tayong tinatanggal, sabi nga ng ibang part ng Bible, diba? Put off, then put on. Meron din po tayong pinapalit. Sabi ng talata na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagganasa, ano na yung dapat natin gawin? Na dapat tayong mamuhay ng may katinoan, matuwid, at banal sa kasalukuyang panahon. Ang ibig pong sabihin ng salitang dapat tayong mamuhay, ito po dapat yung lifestyle natin. Ito po dapat yung conduct natin bilang mga Kristiyano. Yung grace, tinuturuan po tayo yan, sinasanay po tayo yan, unti-unti na alisin yung kasalanan, yes, pero mamuhay din ng tama sa biyaya po ng Diyos. At kung mapapansin nyo po, ay tama po kayo, wala pong direct command dyan sa original language, wala pong direct imperative. Pero dahil po sa flow ng context natin, ay result po ito ng training ng biyaya ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya tama lang yung ating pong salin na dapat po itong maging pamumuhay na natin. Sabi sa verse, una, ano ba yung dapat mong pamumuhay? Mamuhay ng may katinoan. Tumutukoy po ito sa isang taong namumuhay ng may disiplina. Self-control, hindi padalos-dalos, hindi alipin ng damdamin at marunong magpigil sa sarili. Pangalawa, mabibilisan ko na lang po, mamuhay po tayo ng may mabuti, sabi po ng verse. Yan, mamuhay ng matuwid. Ang ibig pong sabihin yan ay ayon sa standard ng Panginoon. Isang pamumuhay na righteous, just, upright. Yung pamumuhay na mabuti ay pagiging tapat. Hindi pandalamang sa iba. Pagiging makatarungan. At pagtupad sa mga sinasabi. Ito po yung pamumuhay ng matuwid. And lastly, sabi sa verse, ang biyaya ng Diyos ay nagtitraining po sa atin
nagtuturo sa atin na mamuhay sa kabanalan. Banal. Hiwalay sa kasalanan. Isang, sa ibang translation, godly. Pamumuhay ng may mataas sa pagkonsidera sa kung sino ang Diyos. Binibigyang bigat ang Panginoon. So, mga kapatid, makikita po natin dito, sinabi din po sa last part, kung kailan po natin gagawin. Sabi diyan, kailan ba natin gagawin ito? Sa last part, sa kasalukuyang panahon. So, hindi po tayo tinuturuan ng biyaya ng Diyos na gawin mo to someday sa buhay mo. Kung hindi po ang panawagan po sa atin, gawin natin ito ngayon. Ang Christian life ay hindi lang po pagtigil sa kasalanan, kung hindi pamumuhay din ng tama. Hindi sapat na umiiwas sa tayo sa kasalanan, kundi ang gusto ng Panginoon na ikita sa atin yung kabanalan. Napakaganda po na isipin na yung grace po ay pareho pong nagtuturo sa atin kung paano umiwas sa sin at kung paano isabuhay ang tama, isabuhay ang kakatuwiran, kabanalan, sa harapan ng Panginoon. Parang tama po yung illustration kanina, parang isang nanay na hindi lang nagsasabi sa anak na huwag mong gawin yan, kung hindi nagsasabi din sa anak na ito, gawin mo. So for application, kung tayo po ay tinuturuan ng biyaya ng Diyos, dapat may nakikita pong pagbabago sa ating pong mga buhay. Kung sinasabi po, ako, Kristiyano na ako, tanggap ko ang biyaya ng Diyos, may working yan sa buhay mo. Nakikita ba sa buhay mo? Tanungin po natin ang ating mga sarili, mas nagiging self-controlled ba ako ngayon? O alipin pa rin ako ng tukso at kasalanan? Mas nagiging matuwid ba ako sa pakikitungo ko sa iba? O nanlalamang pa rin ako sa kanila? Nakikita ba sa buhay ko na ako'y banal, hiwalay sa kasalanan at ang Diyos ang hari ng buhay ko? O punong-puno pa rin tayo sa kasalanan at pagsuway? Ang hamon po sa atin ng Diyos ay mamuhay tayo ng ganito sa kasalukuyang panahon. So kung ikaw mananampalataya ka, naghihintay ka na may mangyari sa spiritual life mo na mas magiging faithful ka, ang sagot, gawin mo ngayon. Minsan mga kapatid, naghihintay na lang po tayo na mag-boost yung ating Christian life, pero hindi naman natin ginagawa yung part natin. Ang panawagan po sa atin ay ngayon. So, conclusion and concluding application, number 1 po, ay bakit na po ba ginagawa ang mga ginagawa po ninyo para sa Panginoon? Anong reason mo, bakit ka sumusunod? Ano pong dahilan, mga kapatid, bakit po tayo nandito at naglilingkod? Sana po ang pinakarason ng pagsunod po natin ay dahil po natanggap po natin yung biyaya ng Diyos. Dahil po nakinabang ka na dyan. Dahil niligtas ka ng Panginoon. At kung maharap po tayo sa mga panahon na hindi komportableng sumunod, isipin natin, mga kapatid, or mahirap sumunod, isipin natin, mga kapatid, natanggap mo na yung pinakamataas na blessing na matatanggap mo. Pinakamataas na benepisyo na matatanggap mo sa lupa na ito, galing sa Diyos. Paglingkuran mo siya. Sumunod ka sa mga utos ng Panginoon. At pangalawang aplikasyon, patuloy po ba nating hinahayaan na magturo ang biyaya ng Diyos sa mga buhay po natin? Kasi po may effect talaga yan. May patuloy na effect yan. So be teachable, na itakwil ang kasalanan at mamuhay ng banal. Sa ating pong pagwawakas, sobrang linaw po, mga kapatid, yung isang bagay. Lahat ng ito ay dahilan, ang dahilan ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ang dahilan kung bakit ka naligtas, ang dahilan bakit po tayo nagpapatuloy, bakit po tayo lumalago sa kabanalan, bakit po tayo umiiwas sa kasalanan, isa lang yung dahilan. It's all because of the grace of God. Ito po nawa ang magtulak po sa atin na sumunod at patuloy na makaapekto sa ating pong mga buhay. Dahil po yung tema po natin,
Dahil ang biyaya ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ni Jesus, mga believers, mamuhay po tayo na may kabanalan habang hinihintay ang mapalad na pag-asa at maging masigasig po tayo sa mabuting gawa. Tayo po yung mag-pray. Ama, marami pong salamat dahil po naabag po kayo sa amin. Panginoon, sa dinami-dami ng tao sa mundo, lahat naman kami ay hindi karapat-dapat. Pero po pinili niyo po kami, Panginoon. Binigyan niyo po kami ng biyaya. Nakinabang kami diyan. Nahayag ang biyaya mo sa pamamagitan ni Jesus Christ na nagligtas sa lahat ng tao at nakinabang kami diyan. Lord, tulungan niyo po kami. Patawarin niyo po kami na kung minsan ang dami-dami pa naming dahilan kung bakit na ayaw naming gawin o sundin ang mga pinapagawa niyo po sa amin. Pero isa rin naman talaga ang dahilan, Panginoon, bakit kami susunod? Kasi kami po'y naligtas. Ama, tulungan niyo po kami na magpasako po sa inyo. Basagin niyo po ang aming po mga puso, Panginoon. At paluin niyo po kami sa mga panahon na ayaw naming sumunod. Kasi Lord, may effect sa buhay po namin ang biyaya ng Diyos, naglilinis sa amin, naalis ang kasalanan, at nagpapabanal sa amin. Alam ko po mga kapatid, siguradong kinausap po tayo ng Panginoon. Nilingan ko po na ang bawat isa ay tumayo at pumikit. Manalangin po tayo sa Panginoon. Sigurado po na kinausap po tayo ng Panginoon, kaya po hindi po maganda na makikinig lang tayo ng preaching pero ayaw nating tumugon. Nilingan po natin ng ating pong mga musician sa ilang stanza ng music. Tumugon po tayo mga kapatid. Huwag nating hayaan na maghari pa rin po sa buhay po natin yung kasalanan. At dahil po sa biyaya ng Diyos, nawa ito po yung magtulak po sa atin na gawin ng kalooban ng Ama. Mag-pray po tayo. Si Pastor Robert po para po sa closing prayer.